bigyan ko lang kayo ng update tungkol doon sa mga job hiring papunta dito sa New Zealand. Doon sa mga nakaraang kong video, sinasabi ko po doon yung panahon kung kailan kayo dapat mag-apply. Ngayon po, ito na po yung panahon. Mag-apply na po kayo sa buwan na to. Kasi po, sa katapusan po sa buwan na to, pupunta po dyan sa Pilipinas ang mga agency o kaya employer dito sa New Zealand para po mag-interview ng mga tao doon sa mga agency na kapartner nila dyan sa Pilipinas. Kung ako po sa inyo, ayusin nyo na po ang mga CV o kaya mga resume nyo, gawin nyo na pong New Zealand format. Kung sakaling gusto nyo mag-apply ng trabaho papunta dito sa New Zealand o nais nyo makapagtrabaho dito sa New Zealand, ngayon po umpisahan nyo nang ayusin ang mga CV o kaya mga resume nyo. Kung kayo po ay may plano o kaya may nais na pagtrabaho dito sa New Zealand, ito na po yung panahon na yon. Kasi po, kasagsagan na po ng trabaho dito at saka kasagsagan na po ng summer dito. May nagtatanong po kung ano daw po ba ang kalimitang tanong ng employer kung sila ay mag-i-interview ng tao dyan sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang po, pag-aralan mo pong maigi yung nilagay o kaya nakapaloob doon sa CV o kaya mga resume mo. Doon sa mga resume mo, pag-aralan mong maigi kung ano ang mga nilalagay mo doon. Kasi kalimitan, ang mga agency o kaya mga employer, doon lang din po kukuha ng tanong kung ano ang nakapaloob o kaya kung ano ang nilagay mo doon sa mga resume mo. Doon lang po nagpaikot-ikot ang itatanong sa iyo. Kaya ang payo ko sa iyo, pag-aralan mong maigi yung mga bagay na nilagay mo doon sa resume mo. Kasi kung hindi mo pinag-aralan yon, pag naitanong sa iyo at hindi mo masagot ng tama doon sa nilagay mo, maaaring hindi ka paniwalaan ng employer. Kalimitan din po ang itatanong ng employer ay doon sa mga experience mo. Dapat maipaliwanag mo ng ayos at masagot mo ng ayos yung mga experience mo kasi po doon lang po nagpaikot-ikot ang mga itatanong ng employer o kaya agency. Panghuli, dapat mag-apply kayo doon sa mga agency. Kung maaari lang, applyan nyo lahat ng agency na accredited papunta dito sa New Zealand. Kasi po bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isang employer dito sa New Zealand o kaya isang agency dito sa New Zealand, pag pumunta po dyan sa Pilipinas, hindi lang po isang agency na kapartner nila dyan sa Pilipinas ang kukuhanan nila ng tao. Kalimitan po, sa isang agency, kukuha sila na ng 5 tao, sa kabilang agency, 3 tao, sa kabilang agency, 2 tao, sa kabilang agency, 1 tao. Ganyan po ang sistema. Kaya ang gagawin nyo po, kung maaari lang, mag-apply kayo doon sa mga agency accredited papunta dito sa New Zealand. Kasi malay mo, doon sa isang agency maraming nag-apply at maraming qualified, malamang ikaw hindi ka na masasama sa mga i-recommend ng agency dyan sa Pilipinas. Malay mo doon sa kabilang agency, kunti lang yung nag-a-apply at kunti lang yung qualified doon sa position na in-applyan mo, malay mo ikaw ang i-recommend doon sa employer na kapartner nila. Kaya yun po ang kagandahan kung kayo po ay mag-apply doon sa mga agency na accredited papunta dito sa New Zealand. Kasi ganun po talaga ang sistema. Hindi lang po sila kumukuha doon sa isang agency lang. Marami po ang agency na kinukuhanan nila. Kaya yun po ang hindi po alam po ng iba. Akala po ng iba, isang agency lang ang kinukuha ng employer. Hindi po. Iba-ibang agency po yung kinukuhanan nila. Kumbaga yung mga kapartner nilang agency, kumbaga siguro may kasunduan sila kung ilang tao lang ang kukunin nila. Kaya po, ang maipapayo ko, mag-apply po kayo kung maaari lang doon sa lahat ng agency na accredited na papunta dito sa New Zealand. Mag-apply po kayo, mag-submit po kayo ng mga CV at mga resume nyo. Yun po ang hindi po alam ng karamihan
Kaya sana po ay makatulong po sa inyo at sana po mabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa bagay na yan.